Senator Bato de la Rosa nagtatago na ba sa napipintong pag-aresto sa kanya ng ICC? Go ahead, make my day! Hindi ka lang yan ng ICC. Sige! Marahil isa ka sa nagtatanong kung may jurisdiction pa ba ang ICC sa pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa dito sa ating bansa kahit hindi na tayo miyembro? Bigyan natin ng maikli at malinaw na paliwanag. Oo, sa batas ng ICC ay may kapangyarihan pa rin na mag-issue ng warrant of arrest at magpa-aresto kahit umalis na ang Pilipinas sa ICC. Pero dahil hindi na tayo miyembro ng ICC ngayon sa kasalukuyan, hindi obligado ang gobyerno ng Pilipinas sa pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa dahil hindi na tayo state party. Ibig sabihin, nakadepende pa rin sa ating gobyerno kung makikipag-cooperate sila sa pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa gaya na lang ng nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 11, 2025. Sa makatuwid, power of Marcos administration pa rin. Well, narito ang mga mas detalyadong paliwanag. Ang unang tanong, may jurisdiction pa rin ba ang ICC noong nangyari ang mga alleged na mga krimen noong panahon na tayo pa ay miyembro? Oo, under the ICC Rome Statute Article 1272, kahit nag-withdraw na ang isang bansa sa ICC, nanagot pa rin sila sa mga kaso at investigasyon na may kinalaman nung panahon pa na miyembro ang isang bansa. Ang Pilipinas ay naging miyembro hanggang March 17, 2019. Kaya lahat ng mga posibleng krimen na nangyari noong 2011 hanggang 2019, sako pa rin ng ICC. Pangalawang tanong, pwede ba maglabas ngayon sa kasalukuyan ng arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa? Oo, legal ito na gawin ng ICC kung makita nila na may reasonable ground to believe na may pananagutan siya sa alleged crime against humanity. Senator Bato de la Rosa ay naging chief PNP mula 2016 hanggang 2018 sa ilalim ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, isa sa pangunahing nagpatupad ng war on drugs. Kaya kasama siya sa isa sa mga person of interest ng ICC investigation. Ito ang isa sa mga tanong natin at tanong ko rin, pwede ba siya hulihin dito sa loob ng Pilipinas? Ang sagot, hindi. Dahil hindi obligado ang Pilipinas na sumunod na ngayon sa ICC. Hindi rin self-executing ang ICC arrest warrant sa mga bansang umalis na. Kaya hindi siya pwede dakpin ng mga ICC agent ito sa loob ng Pilipinas. Dahil wala namang mga ICC police. Umaasa lamang ang mga ICC sa mga members ng mga countries. Kung hindi naman pala pwede siya na maaresto dito sa loob ng Pilipinas, bakit naaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Dahil nakipag-cooperate ang ating law enforcement ng ating gobyerno sa ICC. Pero sa nakikita natin ngayon, willing ang ating gobyerno na arestuin si Senator Bato de la Rosa at makipag-cooperate sa ICC. Ang tanong pa, kailan siya pwedeng maaresto? Pwede lang mahuli si Senator Bato de la Rosa ng ICC kung lumabas siya ng bansa. At bansa na pinuntahan niya ay mga ICC member countries na handang sundin ang mga ICC arrest warrant. Sa madaling salita, dito sa Pilipinas, ligtas si Senator Bato de la Rosa sa pag-aresto ng ICC. Pero hindi siya ligtas sa kooperasyon ng Administrasyong Marcos sa ICC. Ibig sabihin, nasa kamay at kapangyarihan ni Pangulong Bongbong Marcos kung papayagan ba ng ating gobyerno na gamitin ang ating law enforcement upang isagawa ang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa na nangyari din dating Pangulong Rodrigo Duterte.